Namara para mga barkada, kumain ka na ba? Kami lalamon pa lang, kaya puspusang paghahanda ang aming ginagawa dahil kanina pa kumakalam ang aming mga tiyan. May konting salo-salo kasi kami ng aking mga kumpadre at ng aming mga commander, kumadre. Nagkataon kasing nasa iisang buwan lang ang aming mga birthday, kaya naman siguradong sunod-sunod ang selebrasyon, nandyan na ang kainan at malamang hinding-hindi mawawala ang inuman. Pero bihira na kami uminom sa amin. At matagal na din nung huling inom namin. Sa natatandaan ko, yung huling inom pa namin is kahapon. Ang mga inihanda namin ay kanya-kanyang dala at kanya-kanya kasing pasikatan. Lalo na tong everyday is his birthday. Si Kuya Nono magtultul. Dumaan na yung birthday niya. Tapos si kumpadring Norse, nag-birthday na din. Kaya naman ngayon ay sa akin naman dapat ito. Pero syempre, sabi ko nga, everyday is his birthday. Kaya birthday niya na naman. Siya lang na naman ulit. Masasarap talaga ang mga inihandang mga pagkain. Yung mga pagkain na kala mo sa restaurant mo lang makakain, pwede din pala kahit nasa bahay lang. Basta marunong ka lang gumawa. At dito mapifeel mo na agad yung espiritu ng Kapaskuhan. Kahit September pa lang, pinapractice na talaga kasi namin. Para sa darating na Pasko o bagong taon, kaming lahat ay magsasalo-salo. At baka hindi natin sigurado, ang street namin ay isarado. Tuwing New Year kasi, madaming mabibilis na nagmumotor ang nagpapatakbo sa street namin. Lalo na mga nakainom na, delikado, lalo na't maraming mga bata ang nasa labas. Kaya para ating maiwasan, baka ipasara talaga. Sa wakas, kainan na pala. Pero hindi tayo kakain ng madami. Kasi dapat magtira ka. Magtira ka ng espasyo sa tiyan mo para din sa alak. Hindi talaga healthy ang pagkain ng sobra at ang pag-inom ng alak araw-araw. Kaya naman, gabi-gabi na lang kami umiinom. Charot. Kidding aside, dahil sa gusto kong healthy din na aking mga kumpadre at kailangan ding magpapawis talaga, nag-initiate ako ng pagkakalibangan namin na healthy. Nagpagawa ako ng hoop sa labas ng aming bahay. Nag-ambagan kami para makabuo ng aming mapaglilibangan. Para sa akin kasi, mas maganda kung may pangontra din tayo sa ating mga bisyo. Kung nag-aaya ka mag-inom, dapat marunong ka ding mag-aya, magpapawis. At paghahanda na rin to sa paglaki ng mga anak nyo para mahabol mo rin sila, healthy ka at nasa tamang kondisyon ka pa. Para sa kahit anong outdoor activities ay game ka. Para kahit saan kayo magpunta, game na game kayo. At siguradong sigurado ako, matatandaan at matatandaan yan ng anak mo at babaunin hanggang sa pagtanda. Kaya naman nung matapos na ang ating pinapagawang hoop, 3-on-3 na agad. Maganda talaga kasi itong banding na to. Lalong-lalo na kung nanonood ang mga anak nyo, naku matutuwa sila. Kasi alam natin na ang mga tatay natin noon o ating mga kapatid ay ating mga hero o ina-idol natin. Pag nakikita natin sila naglalaro, tayo naman ay natutuwa. Kaya ito kami ngayon, low lights lang, walang highlights. Kasi padamihan lang to ng tira, hindi padamihan ng score. Oh, ito sigurado MVP to kasi 3 tira 3 letters, hindi pumasok lahat. MVP. Medyo naboboard na ako kaya sinalaks ako na. Ayun. Sumabay pa nga, may kasama pang foul. And 1. Kaya tuwing may pagkakataon na magbubanding kayo, hindi lang dapat puro sa alak o hindi lang dapat puro sa pagkain. Dapat sa pagiging healthy din para sa pagdating ng future, magkakasama pa rin kayo, magkakaparehong table at ang pinagkikwentuhan nyo na is yung good old days. O paano ba yan mga bata? Hanggang sa muli natin pagkikita, paalam!